Si Park Chang ay namumuhay ng halos normal kasama ang kanyang asawa, may mga saya at problema sa araw-araw. Isang umaga, nagising siya at ginamit ang pamahid ng kanyang asawa para gumanda ang balat niya. Nagalit si Miho sa kanya dahil dito. Pagkatapos nilang maghanda, pumasok na sila sa kani-kanilang trabaho. Si Miho ay isang nurse, at maraming kasamahan niya ang naiinggit dahil napangasawa niya ang isang abogado. Pinaniniwalaan ng karamihan na malaki ang kinikita ni Chang, pero ipinapakita ni Miho na hindi pera ang dahilan kung bakit siya nagpakasal. Sa araw na yun, may malaking kaso si Chang, ngunit natalo siya. Nagtipon ng mga tao sa paligid niya para sisihin siya sa pagkatalo at binansagan siyang Big Mouth, dahil madaldal daw siya pero laging talo sa kaso. Umupo si Chang sa labas ng korte kasama ang kanyang biyenan na si Gi Kwang para pag-usapan ang nangyari. Tumawag si Miho, ngunit pareho silang takot sagutin. Sa huli, sinagot ni Chang at inamin na natalo na naman siya at wala siyang maiuwi. Nagalit si Miho at binanggit ang tungkol sa diborsyo. Sinubukan ni Chang na gamitin ang impluwensya ng kanyang biyenan, ngunit tila desidido na si Miho. Kinagabihan, uminom ng alak si Miho habang inihahanda naman ng kanyang ama ang mga gamit ni Chang. Nang ibinigay ng matanda ang mga damit sa manugang, nakiusap si Chang na tulungan siyang makipag-ayos kay Miho, ngunit wala ring nagawa ang biyenan. Makalipas ang isang araw, bumalik si Chang sa bahay dala ang isang malaking halaga ng pera, umaasang magkakasundo silang muli. Nagtaka si Miho kung saan nanggaling ang pera, pero may lihim si Chang na hindi niya alam. Nakipagkita si Chang sa alkalde ng lungsod na si Choi, na siyang nagbigay sa kanya ng pera. May ipinapagawa si Choi na kaso tungkol sa 3 lalaki. Ang 3 ito ay nadamay sa isang aksidente sa sasakyan at natuklasang may bangkay sa loob ng kanilang kotse. Ang totoo, hindi bilang abogado ang papel ni Chang, kundi bilang isang panakip butas lang. Ang 3 lalaki ang gagawa ng paraan sa pamamagitan ng panunuhol at masasamang gawain, habang si Chang ay magpapanggap lamang bilang kanilang abogado. Ayaw sanang tanggapin ni Chang, ngunit sinabi ng alkalde na gusto niyang hanapin ito ang katotohanan. Mayroong dashcam video na nakatago na maaaring magpakita ng tunay na nangyari. Tinanggap ni Chang ang alok at bumisita sa 3 lalaki sa kulungan. Ang 3 ay sina Dr. Han, Du Gaian, at Choi Bong. Naniniwala sila na si Chang ang perpektong tao para rito dahil isa siyang talunan na susunod lang sa kahit anong ipagawa nila. Ngunit hindi nila alam, si Chang ang nagbigay ng anonymous na tip sa pulis tungkol sa dashcam video. Paglabas niya ng selda, lihim siyang naglagay ng recorder sa loob para marinig ang usapan ng 3. Nalaman ni Chang na may isa pang kasabwat na may hawak ng dashcam video. Agad niya itong sinabi sa alkalde. Magkasama silang pumunta ni Choi sa studio kung saan nagfi-film ng cooking show si Miss Jung, na asawa ni Dr. Han. Sa araw ding yun, inatake si Miss Jung ng isang misteryosong lalaki, ngunit nailigtas siya ng mga dumalaw. Tinanong siya ni Chang tungkol sa video, pero itinanggi niya na meron siyang ganoon. Ipinatugtog ni Chang ang recording mula sa kulungan at binalaan siyang maaari siyang kasuhan bilang kasabwat. Kapalit ng video, hindi daw niya isasama ang pangalan ng babae sa kaso. Napilitang ibigay ni Miss Jong ang video, at bukod pa roon, binanggit din niya ang pangalan ni Gong Ji-hoon, ang presidente ng isang malaking pahayagan. Pag-uwi ni Chang, pinanood niya ang dashcam video. Makikita roon na ang 3 lalaki ang pumatay kay Profesor So. Bago mamatay, sinabi ni So na mabubunyag din ang kanilang lihim. Dahil sa pera mula sa alkalde, gumanda ang kalagayan ni Chang at dinala niya si Miho sa isang mamahaling hapunan. Ngunit natigil ang lahat nang makatanggap siya ng tawag at kinailangang umalis. Isang babaeng empleyado ang nag-alok sa kanya ng libreng kape, ngunit may halo pala itong pampamanhid. Naging hilo si Chang habang nagmamaneho at nauwi sa isang aksidente. Sa kabila ng matinding banggaan, nagising din siya matapos managinip kung paano sila nagkakilala ng kanyang asawa. Samantala, sinisiyasat ng isang lalaki ang kotse niya at ninakaw ang dashcam video. Pero hindi yun lang ang problema niya. Naglabas ng search warrant ang mga pulis at hinalughog ang kanyang opisina. Natuklasan nila ang mga droga, malaking pera, at maging ginto. Dahil dito, inaresto si Chang at pinalabas ng media at mga pulis na siya ang notorious na kriminal na si Big Mouse. Sinubukan niyang humingi ng tulong kay Choi, pero itinakwil siya ng alkalde at sinabing dapat naging mas maingat siya. Dinala si Chang sa kulungan, at nagpa siya ang 3 lalaki na patayin siya dahil wala na siyang silbi. Ngunit bago pa man nila magawa, tumawag si Presidente Gong Ji-hoon sa warden para pigilan ang plano. Ninakawan daw siya ni Big Mouse ng malaking halaga, at gusto niyang mabawi yon. Kung mamamatay si Big Mouse, hindi na niya malalaman kung saan nakatago ang pera. Itinigil ng warden ang pagpatay at napilitan si Chang na masanay sa bagong buhay bilang bilanggo. Pagpasok niya sa selda, nakita niyang nagsasalita si Miho sa mga reporter. Sa huling bahagi ng kanyang panayam, tumingin si Miho diretso sa kamera at sinabi na sinubukan niyang dalawin si Chang, pero hindi siya pinayagan. Makalipas ang ilang araw, ininteroga si Chang ng isang paiskal para alamin kung siya nga ba si Big Mouse. Isinailalim pa siya sa lie detector test,
Ngunit bago pa itanong ang pinakamahalagang tanong, naputol ang eksena at hindi ipinakita kung si Chang nga ba si Big Mouse o hindi. Dumating si Ji-hoon sa kulungan para kausapin ang kanyang mga kaibigan at binalaan sila na huwag gagalawin si Big Mouse dahil kailangan pa niyang hanapin ang kanyang pera. Pinanood ng warden ang usapan nila sa pamamagitan ng mga kamera habang kumakain ng popcorn. Natatawa siya sa sitwasyon dahil may ilan sa mga makapangyarihang tao na gustong ipapatay si Big Mouse, habang ang iba naman ay ayaw. Maya-maya, kinausap ng warden si Chang at tinanong kung siya ba talaga si Big Mouse. Sa simula, mabait ang kanyang pakikitungo, pero naging agresibo ito nang igiit ni Chang na hindi siya si Big Mouse. Nadismaya si Chang at nawala na ng pakialam kung mabubuhay pa siya o hindi. Nagumpisa siya ng gulo laban sa isang kilalang preso na si Chun-sik, pero sa bandang huli, napagtanto niyang mas malakas ang kanyang pagnanais na mabuhay kaysa sa kanyang pagkadismaya. Natalo niya si Chun-sik at pagkatapos ay hinarap naman ang isang baliw na serial killer para ipapatay ang sarili. Ngunit biglang napaiyak ang mamamatay tao nang mabanggit ni Chang ang tungkol sa kanyang ina. Dahil dito, naniwala ang ibang mga preso na siya nga si Big Mouse. Para sa kanila, isang sikat na kriminal lang ang may tapang na labanan ng kahit sino. Makalipas ang ilang sandali, kunwari ay nagtangkang tumakas si Chang para pagbabarilin siya ng mga gwardya, pero inaresto lang siya ng mga ito. Ang dahilan, pinapanood ng warden ang lahat sa kanyang mga kamera at iniutos niyang huwag siyang barilin. Kinabukasan, ipinadala ang mga preso para maglinis ng imburnal. Ngunit nagkagulo ng dalhan sila ng pagkain na sa tingin nila ay nakakadiri. Unti-unti, niyakap ni Chang ang pagkakakilanlan bilang si Big Mouse at nagsimula ng maliit na kaguluhan. Nagumpukan ang mga preso at ginamit ang mga balde ng dumi para salakayin ang mga gwardya. Lumala ang sitwasyon kaya napilitang makialam ang warden para pigilan ang kaguluhan. Lumapit si Chang at bumulong sa kanya na papatayin niya ito kasama ang tatlong makapangyarihang tao kung patuloy nitong pahihirapan ang kanyang buhay. Dahil dito, umatras ang warden at pumayag na bigyan sila ng mas maayos na pagkain. Makalipas ang ilang araw, ipinaalam kay Chang na dumating ang kanyang abogado. Kasama ni Mi-ho dahil natanggap niya ang papeles ng diborsyo at nais pigilan si Chang na ituloy pa yon. Ipinaliwanag ni Chang na ginagawa niya ito para protektahan ang kanyang asawa, ngunit hindi matanggap ni Mi-ho na kalimutan ang kanilang nakaraan. Nanindigan siya na mananatili siya bilang asawa ni Chang at susuportahan siya sa lahat ng bagay. Kalaunan, dinala si Chang sa selda ng isolation. Dito tuluyang nagsanib ang kanyang pagkatao at ang katauhan ni Big Mouse. Sa kanyang isipan, maririnig ang tinig na tumutukoy sa ideya ni Carl Jung na ang tao ay nagiging kung anong paulit-ulit niyang pinapaniwalaan sa kanyang isip. Nang ibalik siya sa piling ng ibang preso, isa na siyang ibang tao. Tinitingala na siya ng lahat dahil sa kanyang ginagawa para sa kanila, at si Chang ay handa ng dalhin ito sa mas mataas na antas. Inutusan ni Chang ang kanyang kasamahan na si Jerry na ipaalam sa lahat ng preso na tutuper niya ang mga hiling nila. Ilang preso ang lumapit para sabihin ang kanilang mga kahilingan. Isa sa kanila ay ang pinuno ng selda, na humiling kay Chang na hanapin ang kanyang nawawalang anak na matagal nang hindi natatagpuan. Sinubukan na niyang hanapin ito noon, pero nauwi lang siya sa gulo at nakulong. Sumunod namang lumapit ang serial killer at hiniling kay Chang na tulungan ang kanyang ina na kasalukuyang may sakit at nakakonfine sa ospital. Samantala, si Mi-ho ay nagsimula ng bagong trabaho bilang nurse sa ospital kung saan nagtatrabaho rin ang asawa ng alkalde. Ginawa niya ito para makakuha ng impormasyon tungkol kay Professor So. Ayon sa dashcam video, maaaring may iniwan itong dokumento na makakapaglantad sa ilang makapangyarihang tao. Nagsimulang magtrabaho si Mi-ho bilang caregiver ng mga pasyente ng cancer. Isang araw, kinailangan niyang iligtas ang isang pasyente na tumigil ang tibok ng puso. Gumawa siya ng CPR at nailigtas ang buhay ng pasyente. Ngunit imbes na purihin siya, sinermonan siya ni Hyun. Pinaliwanag na lahat ng kamag-anak ng mga pasyente sa floor na yun ay pumirma ng kasunduan na huwag bigyan ng CPR kung sakaling tumigil ang kanilang puso. Para kay Mi-ho, napakakakaiba at nakakainis nito, pero kinailangan niyang mag-ingat at mag-ipon ng impormasyon. Habang nagpapahinga siya sa labas, nakita niya ang isang tao mula sa ospital na pinipilit ang isang babae na pumirma rin ng ganoong kasunduan para sa kanyang kamag-anak na pasyente. Balik sa kulungan, pinatawag ng tatlong makapangyarihang lalaki ang warden at tahasang sinabi na gusto nilang patayin si Chang. Hindi ito basta mapayagan ng warden dahil may ibang utos si Ji-hoon, ngunit nahihirapan siyang tanggihan ng malaking halaga ng perang inaalok ng tatlo. Ang hinihingi lang nila ay magbulag-bulagan siya kahit isang beses. Di nagtagal, nagtipon ng tatlong VIP na mga preso para sa kanilang plano. Ikinulong sila ng mga gwardya sa isang lugar kasama si Chang at ang kanyang mga taga-suporta. Nagsimula ang labanan, at sa gitna ng kaguluhan, naglabas ng kutsilyo ang serial killer. Sa kabila ng pagpapanggap niya bilang kakampi ni Chang, tinangka niya itong patayin. Ngunit nasagip siya ng pinuno ng selda, na biglang sumugod sa harapan para hadlangan ang atake. Napilitang makialam ang warden upang itigil ang gulo dahil kung hindi, malalaman ni Ji-hoon na kasabwat siya. Kinabukasan, nagkaroon naman ng panibagong insidente sa ospital.
Nagbigay si Miho ng 2 milligrams ng gamot sa isang pasyente, ngunit pinagalitan siya ng head nurse dahil dapat daw ay isa lamang. Para malinawan, sinilip nila ang record ng pasyente sa computer. Ang nakalagay doon ay 1 milligram. Pero sinabi ni Miho na may nagbago ng datos dahil 2 milligrams ang nakasulat noon. May ebidensya siya dahil nakunan niya ito ng screenshot. Kaya nang magpatawag si Hyun ng pulong kasama ang lahat ng staff, nagdesisyon si Miho na magpatutsada. Tumayo siya sa gitna ng talumpati ni Hyun at ibinato ang pain, na nabasa na raw niya ang papel ni Profesor So. Ayon sa dokumento, maraming ginagawa sa ospital na labag sa tamang medical policies. Habang pauwi si Miho, nakaramdam siya ng kakaibang takot na parabang may nakamasid sa kanya. Mabuti na lang at nasalubong niya ang kanyang ama kaya ligtas siyang nakauwi. Pagdating nila, nakatanggap siya ng tawag mula sa alkalde na humihiling ng personal na pagkikita. Samantala, sa loob ng kulungan, may mga pangyayaring pumabor kay Chang. Isa sa mga umatake sa kanya ang namatay sa loob ng selda habang nasa solitary confinement. Ayon sa mga gwardya, imposibleng may ibang tao ang nakapasok kaya pinaniniwalaan nilang kusa siyang nagpakamatay. Pero may isang preso na paulit-ulit na sumisigaw na si Big Mouse ang pumatay. Nang dumating ang doktor para tingnan siya, sinabi nitong tuluyan ang nabaliw ang preso. Nang pinagsama ang ilang preso sa kantina, naging tensyonado ang lahat dahil maaaring magkaroon ng gulo sa pagitan nila at ni Big Mouse. Ngunit habang kumakain ng grupo, isa sa kanila ang biglang nalsan at namatay. Lahat ng preso ay napatingin, naniniwalang isa-isa ng pinapalis ni Big Mouse ang kanyang mga kalaban. Dito naisip ni Chang na posible ring naroon mismo sa kulungan si Big Mouse at siya ang talagang bumiktima sa kanya. Di nagtagal, dumating si Ji-hoon sa kulungan at kinausap si Chang tungkol sa kanyang pera. Gusto niyang mabawi ito, ngunit tumanggi si Chang. Tinanong ni Ji-hoon kung paano siya makakasigurong si Chang nga ang tunay na Big Mouse. Sinabi niyang may naging transaksyon si Big Mouse sa mga drug dealers at pinapakuha kay Chang ang mga pangalan ng pinakamalalaking kliyente nito. Dahil hindi niya alam ang mga pangalan, sinabi na lang ni Chang na pinananatili niyang ligtas at pribado ang kanyang mga kliyente. Hindi kumbinsido si Ji-hoon at binigyan siya ng 5 araw para ibigay ang listahan. Kapag hindi, ituturing niyang hindi siya si Big Mouse at ipapapatay siya. Pag-alis ni Ji-hoon, sinaktan ni Chang ang isang gwardya para maaga ang telepono nito at tinawagan ng alkalde para humingi ng mga pangalan. Nakuha na ng alkalde ang listahan mula sa Paiskal, pero tumanggi siyang tumulong at ibinaba ang tawag. Habang pinapanood ng warden at ng mga gwardya ang footage mula sa kantina, napansin nila na ang lalaking namatay ay lumulo ng cyanide pill. Ibig sabihin, nagpakamatay siya at hindi siya pinatay ni Big Mouse. Inutusan ng warden na halugugin ang selda ni Chang, pero wala silang nakita. Sinabi ni Warden Park kay Chang na alam niya ang sekreto nito. Mahilig daw itong sambahin ng iba, ngunit hindi nito pinatay ang mga lalaking yun. Sagot ni Chang, hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay para patayin sila, pero paano nga raw sila napilit na wakasan ang sariling buhay? Samantala, patuloy pa ring sinusundan si Miho kaya nag-text siya sa kanyang ama para humingi ng tulong. Agad na sumaklolo si Ginogi at si Sun Tai, isang abogadong kaibigan ni Chang. Nasa coat nila ang lalaki at ikinadina. Nang tanungin, nalaman nilang siya pala ay sekretarya ng alkalde. Kaya dumating si Choi upang linawin ang sitwasyon. Pinaliwanag niyang nag-aalala lang siya kay Miho matapos nitong banggitin ang papel ni Profesor So, kaya pina-follow up niya ito para sa kaligtasan. Bilang dagdag, ibinigay din niya kay Miho ang isang listahan na naglalaman ng top 5 drug clients ni Big Mouse. Si Miho ay agad na pumunta sa kulungan para ibigay kay Chang ang listahan. Sa loob ng bilangguan, nagsimula namang ipuslit ang mga betting cards habang nagkakagulo ang mga preso sa kanilang pastahan kung sino ang mananalo sa labanan ni na Big Mouse at ng 3 VIP. Sinubukan ng mga bantay pigilan ang kaguluhan, pero hinarap mismo ni Big Mouse ang 3 VIP at sinabi na mayroon siyang paraan para patunayan na siya nga ang Big Mouse. Dahil dito, pumayag silang pumusta. Samantala, nagkita si Choi at Ji-hoon sa isang art gallery. Ibinunyag ni Ji-hoon na peke ang listahang ibinigay niya sa prosecutor. Alam niyang ibibigay yun ni Chang, kaya magiging patunay ito na hindi siya ang totoong Big Mouse. Tinangkang tawagan ni Choi si Chang para balaan, pero walang sumagot dahil hawak ng warden ang telepono. Kinuha na ng mga bantay si Chang mula sa kanyang selda at dinala sa meeting room. Habang naglalakad, nagsigawan ng mga preso na sumusuporta kay Big Mouse. Dumating din ang mayor sa kulungan. Gusto sanang makausap ni Choi si Chang, pero hindi ito pinayagan ng warden at dinala agad siya sa silid ng pulong, kung saan naroon na rin ang 3 VIP at si Ji-hoon. Ipinaliwanag ng warden ang patakaran ng laro. Isusulat ni Ji-hoon ang 5 pangalan ng pinakamalalaking drug client ni Big Mouse sa papel, pagkatapos ay itutupi ito para walang makakita. Susunod namang isusulat ni Big Mouse ang parehong mga pangalan, at ikukumpara nila kung tugma. Lahat ay nag-aabang na matalo si Big Mouse, pero laking gulat ng lahat nang magkapareho ang mga pangalan sa 2 papel. Maraming preso ang natuwa dahil nanalo sila sa pastahan.
Sa isip ni Choi, lalong tumibay ang paniniwala niyang si Chang talaga ang Big Mouse at niloloko lang siya nito. Pero hindi kumbinsido si Ji-hoon at sinabing mahirap paniwalaang si Chang nga si Big Mouse. Ibinunyag pa niya na nahuli na si Peter Hong, ang fund manager na pinagkatiwalaan ng pera ni Big Mouse para hugasan at gawing investment. Dinala si Chang sa interrogation room para makumpirma ni Hong kung siya nga ang Big Mouse. Pero bago pa ito makasagot, tumunog ang alarm clock niya para sa insulin shot. Nainiksyonan siya, ngunit bigla itong namatay. Matapos nito, kinausap ng pribado ni Ji-hoon si Choi at tinanong kung siya ba talaga si Big Mouse. Naging tensyonado si Choi, pero biglang sinabi ni Ji-hoon na biro lang yun. Sa usapan nila, lumabas na may matinding alitan sa pagitan nilang dalawa. May isang makapangyarihang tao na kilala bilang The Elder na siyang nagpapatakbo ng buong lungsod. Siya rin ang dahilan kung bakit umangat sina Ji-hoon at Choi sa kanilang mga posisyon. Naiinggit si Ji-hoon dahil mas pinapabura ni The Elder si Choi kaysa sa kanya. Maya-maya, inimbitahan ni Ji-hoon si Miho sa isang dinner. Para sa kanya, kung asawa nga siya ni Big Mouse, kasing delikado rin siya nito. Kinausap niya si Miho tungkol sa papel ni Professor So at inalok siyang bilhin ito, kapalit ng kahit anong presyo na itatakda niya. Ngunit tumanggi si Miho at umalis. Sa kulungan naman, nang ipinamigay ang kita mula sa pastahan, nagbigay si Chang ng pera sa warden kapalit ng kapayapaan. Samantala, nababalisa ang tatlong VIP at iniisip kung paano sila papatayin ni Big Mouse. Dumalaw muli si Ji-hoon sa kulungan para kausapin ang tatlong makapangyarihang preso, pero nakasalubong din niya si Big Mouse. Habang nag-uusap sila, nakatanggap si Ji-hoon ng tawag mula sa kanyang asawa. Sinabi nitong may dumating na mga bulaklak na karaniwang ipinapadala lamang kapag may lamay. Isa itong babala ni Chang para paalalahanan si Ji-hoon na lumayo sa asawa niya. Kalaunan, nagkaroon ng pagkakataon si Chang na harapin si Dr. Han mula sa tatlong VIP. Alam ni Chang na si Dr. Han ay driver lamang nang mangyari ang pagpatay kay Professor So, base sa isang video na hawak niya. Nangangahulugan itong hindi siya hahatulan bilang tunay na pumatay kapag nagsimula ang paglilitis. Ngunit dahil walang video na nasa kamay ng mga awtoridad, gusto ni Chang na umamin si Dr. Han sa korte. Tumanggi ito, kaya binigyan siya ni Chang ng mabigat na leksyon at halos patayin siya. Pagbangon ni Han, kumbinsido na siyang sundin si Chang. Samantala, sinundan ni Miho ang head nurse sa ospital dahil sa kainahinalang kilos nito. Natapos siya sa isang storage room, ngunit tila biglang nawala ang head nurse. Dumating ang bantay at si Miss Hyun at sinabi kay Miho na nakita nila siya sa CCTV. Nagkunwari si Miho na kumukuha lamang ng medical supplies. Paglabas niya, pinaalis siya ni Hyun at binalaan ng bantay na huwag kailanman papasukin ang sekretong bahagi ng storage room. Sinabi pa ng bantay na dati ring inuutos yun ng dating direktor ng ospital. Kinabukasan, nakipagkita si Choi kay Miho at ibinunyag na niloloko sila ni Chang. Totoo raw na si Chang ang Big Mouse. Hindi makapaniwala si Miho, pero ipinaliwanag ni Choi na peke ang listahan ng mga drug client na ibinigay niya kay Miho, habang totoong mga pangalan naman ang binigay ni Chang kay Ji-hoon. Sa parehong araw, nagboluntaryo ang mga tauhan ng ospital na magsagawa ng dental mission para sa mga preso. Dito, nagkaroon ng pagkakataon si Miho na makausap si Chang ng masinsinan. Habang nag-uusap sila, nakabantay ang warden, ngunit alam na ni Chang ang tungkol dito. Kaya dinala niya si Miho sa bakuran, sa lugar na hindi maririnig ng warden ang kanilang usapan, at doon niya sinabi ang totoo. Isang araw bago ang harapan nila ni Ji-hoon, biglang may tumakip ng bag sa ulo ni Chang at nawalan siya ng malay. Nang gisingin siya ni Jerry, natagpuan niyang may nakalagay na tarot card sa kanya na may 5 pangalan. Hindi niya alam kung patibong ito o hindi, kaya naguluhan siya kung gagamitin ba niya ang mga pangalang binigay ni Choi o ang mga nakasulat sa tarot card. Nang dumating ang araw ng kanyang pagharap sa tatlong VIP, bumisita si Choi at halatang balisa. Doon naintindihan ni Chang na may kakaiba at kaya ginamit niya ang mga pangalan mula sa tarot card. Simula noon, ang tunay na Big Mouse ay gumagamit ng tarot cards para makipag-ugnayan sa kanya. Kapag ang baraha ay nakalagay ng tuwid, ibig sabihin ay may gagawin ng tunay na Big Mouse. Pero kapag ito ay nakabaligtad, siya mismo ang kailangang kumilos. Samantala, nagkaroon ng oras si Han kasama ang kanyang asawa at gusto nitong makipagtalik, pero tumanggi si Chang dahil may mga kamera sa loob at baka may nanonood. Nagalit si Han at binugbog ang asawa niya. Pagkaalis ng mga medical staff mula sa kulungan, napansin ni Miho ang pasa sa leeg ng babae at inalok siyang tutulungan kung kailangan niya ng saklolo. Kinagabihan, habang pauwi si Miho, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang babae na nakita rin niya sa ospital ilang araw ang nakalipas. Ang babaeng ito ang tinangkang piliti na pumirma sa kakaibang kontrata ng ospital. Ibinunyag nito kay Miho na totoong may papel si So at nakatago ito sa isang pirasong alahas. Lumapit daw si So sa kanya bago mamatay dahil siya ay gumagawa ng alahas, at hiniling nitong itago ang papel sa isang krus na palawid. Habang nagsasalita ang babae, biglang lumitaw ang isang assassin sa likod niya at itinulak siya hanggang sa mamatay.
Kinumprante ni Miho si Hyun tungkol sa krus dahil nakita niya itong suot-suot ng direktor, ngunit ibinigay naman agad ito ni Hyun para masuri niya. Pinilit ni Miho na buksan at hatakin ito mula sa lahat ng anggulo, ngunit wala siyang natagpuang nakatago. Pag-uwi niya, pinanood niya ang isang video ng forum kung saan kasama sina Hyun at Chang. Doon nila napansin na si Jung ay may suot na kwintas na may krus, na posibleng siyang tunay na alahas na hinahanap nila. Nagpakita ng isang flashback kung saan ipinakita na minsan tumakas si Jung mula sa kanilang bahay dahil inabuso siya ni Hyun. Nakilala niya si Professor So na siyang nag-alaga at kalaunan ay naging malapit sila hanggang sa umibig. Sa isang punto, ibinigay ni So ang kwintas bilang regalo kay Jung. Sa kasalukuyan, nakatakdang dalhin sa korte ang 3 VIP kung saan inaasahang magsasabi ng katotohanan si Hyun. Ngunit naghanda na ang warden at pinigilan siya ng grupo ni Chun-sik para hindi masira ang plano ng 2 pang VIP. Natawa si Chang dahil ito talaga ang plano niya mula sa simula, alam niyang hindi aamin si Hyun kahit pa makalabas siya ng kulungan. Nagkunwari ang mga tauhan ni Chang na nakikipag-away sa grupo ni Chun-sik. Sa gitna ng kaguluhan, nabasag ang estatwa ng Birheng Maria sa loob ng simbahan. Ngunit ang totoong plano ni Chang ay ang mahuli ang tunay na Big Mouse. Pinalitan ni Chang ang nasirang estatwa ng bago, ngunit sa pagkakataong ito ay may nakatagong kamera sa loob nito. Sa paraang yun, makikita niya kung sino ang pumapasok sa simbahan para mag-iwan ng tarot cards. Samantala, isa na namang pasyente ng kanser ang namatay sa ospital. Gusto pang makakuha ng impormasyon si Miho kaya bumisita siya sa pamilya ng pasyente para makiramay. Doon niya narinig na nakasaad sa kontratang pinirmahan nila na dapat agad ilibing ang katawan. Naging kainahinala ito para kay Miho dahil mistulang isang precautionary measure. Kapag nailibing agad, mahihirapan ng sinuman na magsagawa ng pagsusuri sa katawan. Dahil dito, nagdesisyon siyang kumilos. Nang gabing yun, pumasok siya sa morgue ng ospital at kumuha ng dugo mula sa isang bangkay. Paglabas niya, nadatnan siya ni Hyun at pinasiyasat sa mga gwardya, ngunit wala silang nakita dahil maingat na itinago ni Miho ang ebidensya. Pagkaalis ng mga ito, bumalik siya at kinuha ang mga bote ng dugo. Habang nasa elevator siya, biglang tumalon pababa mula sa hatch ang isang assassin at tinangkang patayin siya. Mabuti na lang at nandoon si Choi sa paligid kaya napilitan ang assassin na tumakas nang bumukas ang pinto ng elevator. Sa kulungan naman, ilang araw ang lumipas bago suriin ni Chang ang kamera. Doon niya napansin na palaging pumapasok at lumalabas si Jerry sa simbahan. Ngunit nakita rin niyang may nawawalang 30 minuto sa recording, ibig sabihin ay may nag-edit nito, at malamang, ang tunay na Big Mouse. Dahil dito, nakumpirma niyang hindi si Jerry ang Big Mouse kundi aksidente lamang itong napadpad sa simbahan. Kalaunan, nilapitan si Jerry ni Ji-hoon at sinuhulang bibigyan siya ng kalayaan kung papainumin niya ng lason si Chang. Sumang-ayon si Jerry, ngunit agad din siyang nagsisi. Agad niyang sinabihan si Miho na nalasan ang kanyang asawa. Dumating si Miho at ang kanyang ama sa oras at nailigtas si Chang. Nagpasalamat sila kay Jerry at binigyan pa ito ng pera bilang gantimpala. Habang natutulog si Chang sa ospital, isang gwardya ang pumisil sa kanyang hinlalaki para makakuha ng dugo at ginamit ito upang pirmahan ang isang dokumento. Pagkatapos, nakipagkita ang gwardya kay Ji-hoon sa parking lot at ibinigay ang papel na yon. Pagkagising ni Chang, nakasama niya saglit ang asawa ngunit hindi siya pinayagang manatili ng matagal. Maya-maya, dinala siya palabas at niyakap muna ang kanyang asawa bago siya kinuha ng mga opisyal. Habang nasa biyahe, napansin ni Chang na hindi siya ibinabalik sa kulungan. Sinubukan niyang lumaban at tumakas, ngunit tinurukan siya ng pampatulog ng mga gwardya at dinala sa isang mental asylum. Sa kanyang panaginip, nakita niyang muli ang simbahan sa kulungan. Lumapit si Big Mouse sa confession booth at agad niya itong sinunggaban mula sa likod. Nakipagbuno sila hanggang sa matanggal ni Chang ang kanyang maskara, ngunit laking gulat niya nang makita na ang mukha sa ilalim ng maskara ay sarili niyang mukha. Pagkagising ni Cheng, napagtanto niyang nasa isang puting silid siya. Siya ay nakatali at hindi makagalaw. Ang mga nurse ay palaging istorbo sa kanya dahil may utos na huwag siyang hayaang makatulog. Ipinaliwanag ng Paiskal kay Jihan na ginagawa nila ito upang mas maging epektibo ang truth serum na ituturok kay Cheng. Nang maiturok na, nagsimulang makakita ng mga ilusyon si Cheng. Una ay isang daga ang tumalon sa kanyang binti, ngunit maya-maya'y napuno ng mga daga ang buong silid at siya ay labis na natakot. Habang nasa impluensya pa ng serum, tinanong siya tungkol sa pagiging Big Mouse at tungkol sa pera na di umano'y ninakaw niya. Mariing itinanggi ni Cheng, ngunit nakatulog siya ng ilang segundo. Sa kanyang panaginip, naalala niya ang pag-akyat nila ng bundok ng kanyang asawa malapit sa kanilang lungsod. Pagmulat niyang muli, naghahanda na si Jihan na bigyan siya ng ikalawang dosis ng truth serum. Binalaan siya ng Paiskal na maaari itong magdulot ng atake sa puso, ngunit hindi ito inalintana ni Jihan. Desidido siyang malaman kung nasaan ang kanyang pera. Upang manatiling buhay, binanggit ni Cheng ang pangalan ng bundok na kanyang pinuntahan kasama ng asawa. Sa paraang ito, nakabili siya ng oras. Pumunta si Jihan at ang kanyang mga kasama sa bundok at nagukay sa lugar na tinukoy.
Nakakita sila ng isang kahon na kahoy, ngunit isa lamang na gintong bara ang laman nito. Bumalik si Jihan sa asylum at hiningi ang natitirang pera. Nang marinig ni Cheng na may nahanap na ginto, naisip niyang pinuprotektahan pa rin siya ni Big Mouse kahit nasa loob siya. Makalipas ang ilang sandali, may nagsimula ng sunog sa asylum at nagkaroon ng pagkakataon si Cheng na makatakas. Ngunit hinarang siya ng isang malakas na nurse, at nagsimula silang maglaban. Dumating ang mga bumbero, at isa sa kanila ang tumulong kay Cheng. Siya pala ay si Jerry. Pinalabas ni Jerry ang dati niyang kasama sa selda at binigyan ito ng susi ng kotse na magagamit sa pagtakas. Sinabi ni Jerry na binayaran siya ni Big Mouse upang iligtas si Cheng. Pagkatapos nito, agad siyang umalis. Sa kasamaang palad, naharang si Jerry ng pulisya at nasugatan habang tumatakas. Samantala, hinahanap ng mga awtoridad si Cheng sa lahat ng dako. Nang gabing yun, napunta siya sa isang checkpoint. Sinilip ng pulis ang kanyang mukha at ikinumpara sa litrato ng pag-anti sa kanyang telepono. Pinayagan siyang makaalis. Ipinakita ng kamera na ang pulis ay may tattoo sa likod ng kanyang tainga. Kinabukasan, nagpa siya si Miho at ang kanyang grupo na kumilos. Naglabas sila ng impormasyon sa isang palabas sa internet na may 800,000 taga-subaybay upang talakayin ang kaso ni Profesor So. Nagprotesta rin sila sa harap ng korte, ipinapahayag na hindi tumakas si Cheng kundi siya ay dinukot. Nang makita niya ang paiskal, pinaalalahanan niya itong gawin ang trabaho nito. Hiningi naman ng paiskal ang kanyang telepono upang masigurong hindi siya tumutulong magtago. Samantala, tumawag si Cheng kay Santar at humiling na makausap ang kanyang asawa upang pakalmayan ito. Ipinahayag ni Cheng na ilalantad niya ang lahat, kabilang na si Big Mouse. Makalipas ang isang araw, dinala sa korte ang tatlong makapangyarihang lalaki habang lumabas si Cheng sa isang palabas sa internet ng live. Sa simula ng paglilitis, nagbigay siya ng prediksyon na mapapalaya ang tatlo. Ipinaliwanag niyang peke ang paglilitis, ngunit kailangang magmukhang totoo. Gagamitin ng paiskal ang tatlong argumento laban sa kanila, kabilang ang ebidensyang may DNA nila sa bangkay sa loob ng kanilang sasakyan. Ngunit ipapakita ng tatlo na sila ay tumutulong lamang kay Profesor So sa pamamagitan ng CPR, kaya nandoon ang kanilang DNA. Ipinakita sa pagbabalik tanaw na inimbento nila ang kwentong ito matapos sumalpok ang kanilang sasakyan, dahil alam nilang matatagpuan ang kanilang DNA sa bangkay. Kumalat sa internet ang balita na buhay si Big Mouse at tama ang lahat ng kanyang prediksyon tungkol sa paglilitis. Ipinabatid ito kay Jahon ng kanyang sekretarya, at agad niyang sinenyasan ang paiskal na humingi ng pahinga sa korte. Habang nagtatangka ang mga salarin na magplano muli, tumanggap si Jahon ng tawag mula kay Miss Jung. Sinabi nito na hawak niya ang papel ni So at ibibigay yun kapalit ng isang pabor. Hiling niya na pirmahan ng kanyang asawa ang mga papeles ng diborsyo na ipapadala niya sa email. Agad na kumilos si Jahon at pinapirmasihan bago dalhin ang mga papel kay Jung. Sa kanilang pagkikita, iniabot ni Jung ang USB na may papel ni So, kapalit ng kanyang hinihingi. Ngunit nagalit si Jahon dahil isa lamang itong walang kwentang dokumento na hindi tumutugma sa hinahanap niya. Iginiit niyang hindi siya mapagloloko, dahil ang tatlong pumatay kay So ay matatalinong tao at pumatay sila dahil sa mas mahalagang bagay. Bigla niyang napagtanto na nakunan siya ng kamera sa buong oras. Dinampot niya ito at winasak. Nais niyang pigilan si Jung, ngunit dumating ang alkalde at tumulong upang makaalis siya. Samantala, lumabas si Jung sa harap ng korte at nangakong ibubunyag niya ang katotohanan sa publiko. Ngunit pansamantala, siya ay inaresto at ibinalik sa bilangguan. Kasabay nito, nagising si Jerry sa ospital habang isang doktor na may tattoo sa palso ang nag-abot sa kanya ng isang papel na may nakasulat na mensahe. Bumalik si Chang sa bilangguan, habang ipinapakita naman na ang alkalde ay may lihim na lugar na puno ng mga gintong bara at sensitibong impormasyon. Kinaumagahan, humiling ang nakatatanda ng pagpupulong kasama ang tatlong dating bilanggo upang pag-alitan sila. Dumating din si Chang sa opisina upang ibigay ang papel ni Profesor So na nakuha niya mula kay Miss Jung nang hindi nalalaman ng iba. Sinabi niya na wala nang makakabanta sa nakatatanda. Paglabas nila, hinarap ng tatlong lalaki si Choi dahil ginawa silang kahihiyan. Ngunit mas maingat ang alkalde. Ipinahayag ng tatlo na may dashcam video na nagpapakita ng kanilang pakikipag-usap kay Choi noong gabing pinatay nila si So. Noon, sinabi ni Choi na pumunta sila sa kanya at siya ang bahala sa bangkay. Ngunit pinaplanong ipahamak sila ng alkalde, kaya nagkaroon ng aksidente na naglantad sa kanila. Ipinakita ni Choi na nakuha ng kanyang mga tauhan ang dashcam at tuluyan na niya itong winasak. Kahit subukan nilang idamay siya, walang maniniwala. Ipinaliwanag pa niya na kailangan siyang tulungan ng tatlo upang sila man ay kanyang matulungan. Sa loob ng bilangguan, nag-iwan ng mensahe si Chang para kay Big Mouse, na nais niya itong makita o titigil siya sa pagtulong. Pumayag si Big Mouse, at nagulat si Chang nang makita ang hepe ng bilangguan. Ipinahayag ng warden na siya si Big Mouse at siya ang pumatay sa mga sumalakay ilang linggo ang nakaraan. Ayon sa kanya, siya lamang ang may kakayahan dahil hawak niya ang lahat sa loob ng bilangguan. Ngunit hindi naniniwala si Chang.
Ipinakita niyang near-record niya ang usapan at nakuna ng kumpisal ang warden. Gayunpaman, sinabi niya na ang warden ay isa lamang pyesa na ginagamit ni Big Mouse. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang magkaroon ng kakaibang sintomas ang ilang bilanggo at nagkaroon ng matinding pagnanasa sa mga bitamina mula sa Genshin Hospital. Kalaunan, natanggal si Miho sa trabaho sa Genshin Hospital at nagtungo siya sa bilangguan upang mag-apply, umaasang makahanap ng ebidensya sa mga lihim nito. Nang araw na yun, nailigtas niya ang buhay ng isang bilanggo kaya't binigyan siya ng trabaho ng warden. Nang dinala ang bilanggo sa ospital at sinuri ng mga doktor, wala silang nakitang kakaiba sa dugo nito. Patuloy pa rin ang hinala ni Miho at kinuha niya ang dugo ng bilanggo, saka ito ibinigay sa isang taong hindi ipinakita ang mukha. Samantala, ibinigay ni Chang ang recorder sa alkalde at sa paiskal, dahilan upang maaresto ang warden. Kinagabihan, nakainom ng laso na kape si Dr. Hyun at nadisgrasya. Nang magkaroon ng oras si Chang kasama si Miho, ipinahayag niya ang kanyang hinala na ang tunay na Big Mouse ay ang alkalde. Napansin ni Miho sa pinakabagong resulta ng pagsusuri sa dugo mula sa morgue ng ospital na nagbago ang uri ng dugo. Naalala ni Chang na nagkaroon ng pagkakataong makalapit sa kanya ang alkalde nung inatake siya sa elevator. Posibleng nalaman nito na nakapagtakas siya ng mga bote ng dugo at pinalitan ang mga yon. Kinabukasan, tinipon ni Gan Suchul, dating hepe ng mga gwardya at ngayoy bagong warden, ang lahat ng bilanggo para magbigay ng anunsyo. Ipinahayag niyang siya ang magiging bagong pinuno ng bilangguan at maglalagay siya ng mga pulang kahon na maaaring sulatan ng mga reklamo ng hindi nagpapakilala. Pagkatapos, idineklara niyang sasalain nila ang lahat upang makita kung may dala silang armas. Isa-isang pinapasok ang mga preso, ngunit ang tunay niyang pakay ay iba. Sa pagbabalik tanaw, ipinakita na nakipagkasundo ang bagong warden kay Kang upang tulungan siyang hanapin si Big Mouse. Ang paraan ay suriin kung may bilanggo na may tattoo na kapareho ng disenyo mula sa tarot cards. Hindi nagtagal, nakakita sila ng ganoong tattoo sa isang preso, at pinag-usapan ito ni Chang at ng warden. Makalipas ang isang araw, bumalik ang dating warden sa bilangguan, ngunit ngayon bilang isang preso. Sinampal niya si Gan, ngunit agad ipinakita ng bagong warden kung sino na ang may hawak ng kapangyarihan. Muling tinipon ni Gan ang mga bilanggo at ipinakilala si Park at ilan pang preso na natagpo ang may tattoo ng disenyo mula sa tarot. Ipinahayag niyang nakapagtayo si Big Mouse ng buong organisasyon na sumusuporta sa kanya, at ang mga presong yun ay kabilang dito. Hinimok niya ang lahat na ibigay sa kanya si Big Mouse at nangangakong bibigyan ng pabor ang sinumang makakahuli sa kanya. Dagdag pa rito, nilinaw niya na hindi si Chang si Big Mouse at niloko lamang sila nito. Sinimulang bugbugin ng mga preso si Park upang pilitin siyang ibigay ang tunay na pangalan ni Big Mouse, ngunit pinigilan sila ni Chang. Pagkaraan, sumugod si Chang sa opisina ni Gan at nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo. Ipinakita ng warden na siya ang tunay na pinuno sa loob ng bilangguan at gagawin niya ang lahat ayon sa kanyang kagustuhan. Tumawag si Chang sa alkalde upang pigilan ng warden, ngunit sinabing abala ito sa isang pagpupulong at ibinaba ang tawag. Samantala, nakipagkita si Dr. Han sa kanyang dating asawang si Yang at iginiit na hindi siya mabubuhay nang wala ito. Naging marahas ang kanilang pagkikita at nauwi sa pagkakapatay kay Yang. Dumating ang alkalde upang ayusin ang bangkay at kinuha rin ang kanyang telepono. Habang binabasa niya ang mga mensahe, natuklasan niyang nakikipag-ugnayan nito kay Miho. Si Miho ang dapat magbibigay ng dugo ng mga preso para sa pagsusuri. Agad na tinawagan ng alkalde si Gan at sinabi ang mahalagang impormasyon. Pagkababa ng tawag, ipinahayag ng warden na kailangan niyang patayin si Chang at si Miho ngayong gabi. Sa loob ng bakuran ng bilangguan, sinabi ni Chang kay Park na nais niyang makaharap ang tunay na Big Mouse. Ito na raw ang huling babala. Kapag hindi ito nagpakita, titigil na siya sa pagtulong sa kanya o sa sinumang kasapi ng kanyang grupo. Kinagabihan, naghintay si Chang habang pinatay ang mga ilaw sa loob ng kulungan. Sa dilim, nagpakita si Big Mouse. Nang sindihan ni Chang ang ilaw, natuklasan niyang ang pinuno ng silid ang tunay na Big Mouse. Ang una niyang tanong ay kung bakit siya ang pinili nito at hindi ang iba. Ipinaliwanag ni Big Mouse na naniwala siyang kailangang iligtas si Chang. Ibinunyag din niya na sina Ji-hoon at ang grupo ng mga nakatatanda ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak at hindi siya titigil hanggang makapaghiganti. Sumigaw si Chang na ayaw na niyang makisali sa laban na ito, ngunit banta ni Big Mouse, papatayin siya kapag umatras. Nais sanang magmungkahi si Chang ng bagong kasunduan, ngunit lumipat ang eksena sa opisina ng warden kung saan naghahanda itong patayin si Miho. Inatake si Miho ng pinagkakatiwalaang gwardya, ngunit nailigtas siya ng isang bilanggong mamamatay tao. Dumating si Gan Suchul upang tapusin ang trabaho, ngunit napigilan siya ni Chang bago makalabit ang gatilyo. Hindi nagtagal, dumating sina Park at Big Mouse. Dahil may matinding galit ang dating warden kay Gan, pinatay niya ito gamit ang sarili nitong baril. Pagkatapos nito, gumalaw si Chang. Tinawagan niya si Ji-hoon at pinapante sa bilangguan dahil nais niyang takutin si Choi. Pagkatapos ay ikinadina niya si Big Mouse at inihanda itong ipasa sa mga awtoridad.
Sa pagbabalik tanaw, ipinakita ang lihim na kasunduan nila, si Chang ang magiging abogado ni Big Mouse kapag ito ay nakalaya. Siya ang magtatanggol sa korte at magsasampa ng piyansa kapalit ng malaking bayad. Sa kasalukuyan, isinuko ni Chang si Big Mouse sa mga awtoridad habang nakamasid ang alkalde at si Ji-hoon. Nilapitan niya si Ji-hoon at sinabing maaari na nitong mabawi ang kanyang pera. Ilang sandali pa, nakalaya si Chang at opisyal nang naging abogado ni Big Mouse. Naging usap-usapan ito ng mga reporter, ngunit tiniyak ni Chang na gagawin niya ang kanyang trabaho ng may integridad. Samantala, nakipagkita si Ji-hoon sa nakatatanda na nakatakdang magbigay sa kanya ng lahat ng sapi ng kumpanya. Ibig sabihin, siya na lamang ang magiging may kontrol. Ngunit biglang pumasok si Hyun at binuksan ng telebisyon upang ipakita ang isang balita. Nasa isang press conference si Chang at mariing sinabi niyang hahabulin niya ang mga taong responsable sa lahat ng katiwalian sa kanilang lungsod. Galit na galit ang nakatatanda at binawi ang donasyon dahil hindi tinapos ni Ji-hoon ang kanyang tungkulin. Pilit na ipinagtanggol ni Ji-hoon ang sarili at sinabing siya na ang bahala kay Chang. Ngunit iginiit ng nakatatanda na hindi dapat maliitin si Chang sapagkat siya ang taong nakahanap at naglantad kay Big Mouse. Ilang araw ang lumipas, nakapagpiyansa si Big Mouse at nakalaya siya mula sa kulungan, ngunit may kondisyon. Isa na rito ang mabantayan ng pulisya sa totoong oras. Sinamahan siya ni Chang pauwi sa dati niyang restaurant. Doon, nagsimula siyang magkwento na dito niya ginugol ang pinakamagandang oras kasama ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, inimbitahan niya si Chang na bumisita kinabukasan ng gabi para makilala ang pinakamataas na kasapi ng kanilang samahan. Ngunit pagkakaalis ni Chang, biglang sumabog ang gusali. Pagkatapos ng imbestigasyon ng pulisya, pumasok si Chang sa guho upang silipin, ngunit inatake siya ng isang mamamatay. Halos mabundol siya ng patalim, ngunit dumating si Jerry kasama ang kanyang kaibigan at nailigtas siya. Kaagad, dinala ni Jerry si Chang sa isang pagpupulong ng samahan kung saan pinanood nila ang isang video na iniwan ni Big Mouse. Sa video, ipinaliwanag ni Big Mouse na kung napapanood nila ito, ibig sabihin ay patay na siya. Kinakailangan ng bagong papalit, at idineklara niyang si Chang ang magiging bagong Big Mouse. Hindi nagustuhan ito ni Park, ngunit wala siyang magagawa. Ipinaalala ni Chang na hindi niya intensyong manatiling Big Mouse habang buhay. Gagampanan niya lamang ang papel hanggang matapos ang kanyang misyon. Maya-maya, dumating din si Tai at inihayag na matagal na siyang kasapi ng organisasyon. Dahil patuloy na gumugulo si Park, iginapos siya ni Chang, isinakay sa kotse, at binuhusan ng gasolina. Dalawa lamang ang pagpipilian ni Park, tanggapin ang desisyon o lisanin ang samahan. Samantala, inatake ang alkalde sa kanyang gym habang naliligo sa pool, ngunit nagawa niyang ipagtanggol ang sarili at nakaligtas. Kasabay nito, bumisita si Yoon sa lihim na laboratorio ng Genshin Hospital at nadiskubre ang mga sikreto sa loob. Ngunit hindi ipinakita ng serye ang detalye. Pinili niyang wasakin ang lumang pasilidad at kinausap ang Elder tungkol dito. Nagalit ang Elder, ngunit ipinaliwanag niyon na delikado ang lumang laboratorio kaya siya gagawa ng bago, na tanging pinagkakatiwala ang tao lamang ang makakapasok. Hiningi niya ang bahagi ng kumpanya ni Yoon upang matustusan ang bagong proyekto. Wala nang nagawa ang Elder kundi ibigay ito. Samantala, nakipag-usap ang alkalde sa mga mamamahayag tungkol sa naganap na pag-atake. Hiniling niyang huwag munang gumawa ng haka-haka hanggang may malinaw na ebidensya ang pulisya. Kinagabihan, naginuman si Yoon kasama ang kanyang mga kaibigan, ngunit may sorpresa siyang natanggap kinaumagahan. Tumawag si Chang at nakipagkita sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, sinubukan ni Chang na kumbinsihin siyang dalhin siya sa Elder. Ginawa niya itong kaakit-akit sa pamamagitan ng pagsasabing tutulungan niya itong talunin si Choi, dahil alam niyang magkaribal ang dalawa. Kalaunan, dumalo si Chang sa isang press conference at inihayag na tatakbo siya bilang alkalde sa nalalapit na eleksyon. Nang araw din yun, nagpa siya si Ji-hoon na gawing kakampi si Chang at isinama siya sa Elder. Sa di inaasahang pagkikita, ipinahayag ni Chang na siya ang Big Mouse, ngunit alam ng Elder na matagal nang patay si Big Mouse. Idineklara ni Chang na pinipilit siya ng samahan na maging susunod na Big Mouse. Ngunit kung magsasanib puwersa sila ng Elder, maaari nilang matulungan ang isa't isa. Hindi makita ng Elder kung paano siya makikinabang dito, ngunit iniabot ni Chang ang listahan ng 10 pinakamataas na kasapi ng organisasyon ni Big Mouse. Hiningi ni Chang ang suporta ng Elder upang maging alkalde ng lungsod dahil ito lamang ang paraan para tuluyang matalo ang organisasyon. Makikinabang din ng Elder dahil wala nang hahadlang sa kanya. Kailangan pa ng Elder ng panahon upang mag-isip, ngunit inimbitahan pa rin niya si Chang sa kanyang kaarawan kinabukasan ng gabi. Paglabas nila, tinangka ni Choi na takutin si Chang sa pagsasabing ito ay isang digmaan na hindi niya kayang panalunin. Samantala, nakadiskubre si Miho at ang kanyang ama ng isang mahalagang impormasyon sa isang matandang lalaki sa bahay ampunan. Natuklasan nila na ito ay dating kasosyo ng Elder sa negosyo. Nais ng matanda noon na maging makatao at tapat ang kanilang kumpanya, ngunit pinili ng Elder ang landas ng kasakiman. Ang tanging layunin niya ay kumita, kahit sino pa ang masaktan.
Dahil lumaban sa kanya ang kasosyo, sinadya ng elder na magkaroon ito ng aksidente. Ngunit may dagdag pang lihim. Si Mayor Choi pala ang apo ng matandang ito. Noong kabataan pa niya, nagpalit siya ng identidad upang malinlang ang elder at hindi nito matuklasang kamag-anak siya ng dating kasosyo. Layo ni Choi na maghiganti sa elder. Kinabukasan, nakumbinsi ni Choi si Park na makipagsanib sa kanya upang maalis si Chang. Kinagabihan, dinaluhan ni Miho ang kaarawan ng elder, ngunit hindi makita ang kanyang asawa. Samantala, dinukot ni Park si Chang at pinatay habang nasa video call kasama si Choi. Nang malaman ito ni Miho, tinangka niyang saktan ng alkalde, ngunit ngumiti lamang si Choi. Pagkatapos, nagtungo ang alkalde sa bodega kung saan pinaslang si Chang, ngunit wala siyang nakita na bangkay. Sinabi ni Park na itinapon na niya ang katawan, at ipinaliwanag ni Choi kung paano nila makukuha ang kontrol sa lungsod. Ngunit buhay pa pala si Chang. Isang palabas lamang ang lahat. Nakuhanan niya ng video ang mga pangyayari, at ipinakita niya ito sa elder upang patunayan na balak siyang saktan ni Choi balang araw. Naniniwala ang elder na nakatagpo siya ng bagong kakampi at pumayag siyang suportahan si Chang sa lahat ng kanyang plano. Mas mabuti nang si Chang ang maging alkalde kaysa si Choi. Ngunit alam ni Choi na kailangan niyang kumilos agad. Kinagabihan, nakipagkita siya sa elder at tinuluyan ito sa pamamagitan ng pagturok ng nakalalasong gamot. Pagkatapos, pumasok siya sa opisina ng elder upang nakawin ang testamento nito at ibinigay sa kanyang kasabwat upang baguhin ang nilalaman. Kinabukasan, ginanap ang libing ng elder at dumalo ang lahat. Natural lamang na uminit agad ang mga ulo, at nauwi ito sa isang away. Samantala, bumisita si Miho sa preso na tinaguri ang psycho killer. Ibinunyag nito na nagsimulang lumala ang kalagayan ng mga preso noong pinapante sila upang magtrabaho sa isang lagusan. Pinaniniwalaan niyang ang mga tubo ng tubig doon ang nakasama sa kanila. Bago sila maghiwalay, humiling ng isang pabor ang preso. Gusto niyang hanapin ni Miho ang kanyang mga kapatid at itanong kung gumagaling na ba ang kanilang ina. Natagpuan ni Miho ang mga kapatid, ngunit tumanggi silang makipag-usap sa kanya. Sa kasamaang palad, natuklasan din ni Miho na siya mismo ay may sakit dahil nagsimulang damyugo ang kanyang ilong at gilagid. Kinabukasan, gumalaw din si Ji-hoon at nakipagpulong sa abogado na dapat magbukas at bamasa ng testamento ng elder. Nais ni Ji-hoon na baguhin ng abogado ang nilalaman ng testamento, ngunit tumanggi ito. Tinangka niyang suhulan ng abogado, ngunit walang nangyari. Dumating na ang araw ng pagbubukas ng testamento, at sabik na sabik ang lahat na marinig ang nilalaman. Laking gulat ng lahat nang mabasa na iniwan ng elder ang kalahati ng kanyang mga kumpanya kay Hyun, at ang natitirang kalahati naman kay Choi. Binasa nilang lahat ang dokumento at nasaraan ng loob dahil wala silang natanggap maliban sa mga hawak na nilang shares. Tahimik na umalis si Choi kasama ang kanyang asawa. Kinagabihan, nagkunwari si Choi na may malaking lihim siyang isasabi sa asawa, ngunit iyon ay kasinungalingan lamang. Ipinahayag ng kasalukuyang alkalde na siya ay apo ng dating kasosyo ng elder. Nagpanggap siyang naguguluhan kung bakit iniwan sa kanya ang kalahati ng mga kumpanya, kung kaya ba niya ang responsibilidad o dahil lamang siya ay apo ng kaibigan ng elder. Handang sumuporta si Hyun sa kanyang asawa, at kinabukasan ay nagsimula na ang kampanya para sa halalan. Malawak ang koneksyon ni Choi, kaya lumalabas siya sa iba't ibang istasyon ng telebisyon upang hikayatin ng mga tao na iboto siya. Samantala, patuloy sa sariling paraan ng grupo ni Chung, na hindi alam na ang asawa niya ay nagpapatingin na pala sa doktor. Ipinakita ng pagsusuri ng dugo na may kanser si Miho. Pinayuhan siya ng doktor na maghanda para sa hinaharap. Alam ni Miho na limitado na ang kanyang oras, kaya bumalik siya sa kanyang asawa at nagpakalasing. Naglakad-lakad sila malapit sa lawa at muling nagkaroon ng masasayang sandali. Kinabukasan, dumalo si Ji-hoon sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga kasamahan. Tahimik ang lahat dahil takot sila kina Choi at Hyun, na hawak na ngayon ang kapangyarihan. Sinubukan ni Ji-hoon na tumutol, ngunit malinaw na sinabi ni Hyun na kapag hindi siya nakipagtulungan, magtatawag siya ng pagpupulong ng board at tatanggalin siya bilang CEO ng kanyang kumpanya. Walang nagawa si Ji-hoon, ngunit nakipagkita siya kay Chung upang mag-alok ng impormasyong maaaring magamit laban kay Choi. Isiniwalat niya na may anak ang elder na kasalukuyang nakatira sa Amerika. Ang lalaki ay isang psycho, at kahit ang kanyang sariling ama ay ayaw siyang narito. Ngunit kung mahanap siya at may papasok sa bansa, baka maaari niyang hilingin ang ilang bahagi ng nilalaman ng testamento. Samantala, ipinaalam kay Miho na ang preso na tinaguri ang psycho killer ay nasa ospital at malapit ng mamatay. Pinuntahan niya ito, at tinanong siya ng lalaki tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Miho na gumagaling na ang kanyang ina, kaya maaaring mamatay ang preso ng payapa. Pagkatapos, ibinunyag ng kapatid na babae sa kanya na ang preso ay hindi talaga psycho. Anako lamang niya ang kasalanan para sa isang mayamang lalaki na totoong psycho killer. Kailangan nila ng pera upang mailigtas ang kanilang ina, kaya pumayag sila sa alok ng lalaki. Bumisita si Miho kay Hyun at ibinigay ang buod ng lahat ng kanyang nalaman. Ipinahayag niya na sapat na ang namatay na tao, at pinayuhan si Hyun na itigil ang anumang ginagawa niya.
Kinagabihan, naglaan si Miho ng oras sa kanyang asawa. Kumain sila ng magkasama habang tinutulungan din niya siya sa kanyang kampanya sa politika. Kinabukasan, gumawa ng matapang na hakbang si Choi. Natagpuan niya ang lalaki na nagsagawa ng cryptocurrency scam ilang buwan ang nakalipas. Noon, abogado si Chang ng mga biktima at natalo sa kaso. Binayaran ni Choi ang scammer upang sabihin sa media na natalo si Chang dahil binayaran siya ng scammer. Ngunit mahusay din si Miho sa pagtuklas ng mga lihim na makasasama kay Choi at Hyun. Natuklasan niya ang isang fish farm na gumagamit ng tubig mula sa malalaking tubo na konektado sa kumpanya ng NK Chemicals na pag-aari dati ng Elder. Ibinunyag ng namamahala sa fish farm na naglalabas ng toxic na tubig ang NK Chemicals habang nagde-develop at nagre-refine ng mga droga. Kailangan itapon ang tubig, kaya dito ito idinadala sa fish farm. Mapanganib ang tubig sa tao kung iinumin, at nakasasama rin sa mga isda. Ngunit sinasabi ng lalaki na hindi nila ibinebenta ang mga isda, pinalalaki lamang upang magmukhang lehitimong negosyo. Samantala, dumalo sina Choi at Chang sa debate sa TV, at pareho silang nagsisikap na malito ang isa't isa sa komplikadong argumento. Sa fish farm, nakakuha si Miho ng recording ng kumpirmasyon mula sa namamahala habang kinukolekta ng iba pang crew ang lahat ng ebidensya. Sa studio, tinanong ng crypto scammer si Chang upang siya'y magmukhang masama. Alam ni Miho na kailangan niyang magmadali para tulungan ng asawa, kaya sinundo siya ni Jerry papunta sa studio. Sinubukan ng mga kontrabida na pigilan sila, ngunit tinulungan sila ng ilang kasapi ng Big Mouse Organization mula sa pulisya upang makalabas ng mas mabilis sa kalsada. Pagdating ni Miho sa studio, kinuha niya ang mikropono at isinapubliko sa buong mundo na siya ay may cancer. Nakuha ni Miho ang sakit dahil nakahalo siya sa tubig mula sa NK Chemicals. Ipinakita niya ang video recording mula sa fish farm at inilantad ang katotohanan na nagpasimula ng isang iskandalo. Nang magkaroon sila ng sandaling mag-isa, sinubukang manatiling kalmado ni Chang habang kausap ang kanyang asawa, ngunit mas kalmado si Miho at tinulungan siya na harapin ang sitwasyon. Nagsimula ang mga protesta sa buong lungsod habang tinatawag ng tagayusig si Choi para sa interogasyon. Samantala, nakipagkita si Chang kay Hyun upang sabihin sa kanya na haharapin niya ang hustisya at hikayatin siyang gawin ng tama. Mawawala ang kanyang asawa dahil sa maruming gawain ni Hyun, katulad ng pagkawala ng mahal sa buhay ng maraming tao. Sa kabila ng lahat, nanalo pa rin si Choi sa halalan at nanatiling alkalde ng lungsod. Hindi makapaniwala ang lahat, ngunit hinikayat ni Miho ang lahat na manatiling positibo. Bigla nilang natanggap ang isang package mula kay Hyun na nagpa siya na gawin ng tama. Nagpadala siya ng burner phone na dating ang ginagamit ni Choi para sa kanyang lihim na komunikasyon. Habang lumilipas sa mga araw, patuloy na lumalala ang kalagayan ni Miho, ngunit hindi niya pwedeng palampasin ang nalalapit na paglilitis, kung saan ang burner phone ay maaaring maging susi upang maparusahan si Choi. Sa kasamaang palad, isang hakbang na mas maaga si Choi, at isa sa kanyang kasabwat ang nagsabing sa kanya ang telepono. Bukod dito, binago nila ang mga mensahe at tawag, kaya wala nang ebidensya laban sa kanya. Pinalaya si Choi nang walang kahaharaping parusa. Ilang araw lamang ang lumipas, namatay si Miho. Matapos igalang ang kanyang asawa, kumilos si Chang at nakipagkita kay Choi sa gym kung saan siya naglalangoy. Ibinunyag ni Chang na binili na niya ang gym at siya na ang may-ari. Dahil nabigo ang batas na parusahan si Choi, siya na ang magpapatupad ng hustisya. Sa katunayan, nagawa na niya ito. Nagtataka si Choi kung ano ang tinutukoy ni Chang, at ipinakita ng Big Mouse na pinuno niya ng nakal-alasong tubig mula sa NK Chemicals ang pool. Naapektuhan si Choi ng tubig, at namatay siya sa harap mismo ni Chang. Ang aral sa pelikulang ito ay hindi mo kailangang maging makapangyarihan para makagawa ng pagbabago, minsan, sapat na ang lakas ng loob at paninindigan para ipaglaban ang katotohanan. Dito nagtatapos ang pelikula at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.